Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Biyernes. Garantisadong mabilis lang to. Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa mga taga-suporta nito ngayong winakasan na ng Supreme Court ang impeachment case. Gayunman, hindi raw pakakampante ang kanyang kampo dahil alam nilang matapos ang one-year bar, posibleng magkaroon na naman ulit ng impeachment complaint. Narito ang report. Yes. Unang pasalamat ko sa Diyos sa Ginoo ra na tanan, saka nato na tanan sa Ginoo. Pangalawang pasalamat ko ay sa mga abogado na nagtulong-tulong para questionin yung pag-abuso ng proseso ng impeachment ng House of Representatives. At pangatlo ay yung pasalamat ko sa lahat ng mga kababayan na patuloy na naniniwala at nagtitiwala sa akin. Ikinatuwa ni Vice President Sara Duterte ang desisyon ng kataas-taasang hukuman na tuluyang nagbabasura sa impeachment case laban dito. Kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands ngayon ang bise para bisitahin ang kanyang ama. Gayunman, minabuti na umano nitong huwag nang banggitin pa sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ang usapin. Maalala niyo, isa si President Duterte sa mga pumirma doon sa petisyon na sa Supreme Court. Noon, matagal na yun, nabanggit ko. Kanina, hindi ko na binanggit sa kanya yung denial ng motion for reconsideration doon sa kaso dahil ayoko na pag-usapan yung impeachment. Okay. Mas mabuting pag-usapan na yung mga ibang bagay na mas may relevance sa buhay natin at sa bayan kaysa yung sa impeachment. Sa opisyal na pahayag ng defense team ni VP Sara, sinabi ng tagapagsalita nitong si Attorney Michael Poa na malinaw na winakasan na ng Supreme Court ang usapin ng impeachment sa Vice-Presidente at dapat ituon na ng pamahalaan ng pansin sa mas mahalagang suliranin ng bansa. Sa resolusyong inilabas nitong Huwebes ng Supreme Court, ang ika-4 na impeachment complaint laban sa Vice-Presidente na inilipat sa Senado noong February 5, 2025 ay hindi maaaring umusad dahil hindi dapat magkaroon ng higit sa isang impeachment laban sa parehong opisyal sa loob ng isang taon o ang tinatawag na one-year bar. Nilinaw ng Korte Suprema na ang impeachment ay itinuturing na initiated sa sandaling maisampa ang reklamo, taliwas sa posisyon ng Kamara na nagsabing hindi pa ito nasisimulan dahil hindi umano ito na-refer sa Committee on Justice. Ang ilang mambabatas dismayado sa desisyon na ito ng Korte. Ayon kay Senate President Tito Soto, ang naging desisyon ng Supreme Court ay isang judicial overreach. Binago umano ng Korte ang malinaw na probisyon ng konstitusyon ukol sa impeachment. Dagdag pa niya, binago umano ng hudikatura ang saklaw ng lehislatura sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga panuntunang dapat sundin ng Kongreso sa isang impeachment proceedings. Bagay na anyay maaaring pahina sa kapangyarihan ng Kamara na magpasimula ng anumang impeachment cases. Ang impeachment umano ay imposible nang abutin. Para naman kay Congresswoman Laila De Lima, pinahina raw ng desisyon ng Korte ang kapangyarihan ng Kongreso. Nakakabahala raw na sa desisyon ay may paglihis sa letra at diwang nasa saligang batas. Ngayon tapos na ang impeachment case laban sa Vice, patuloy pa rin naghahanda ang kanyang kampo sa posibilidad ng panibagong paghahain ng impeachment complaint oras na matapos na ang one-year bar. Nung nakaraang taon, bago mag-Christmas break, ay napag-usapan din namin yung paghahanda sa impeachment. Hindi lang ngayong taon na ito, dahil sigurado kapag hindi sila nakapag-file ngayong taon, susunod na taon at hanggang matapos ang aking termino ay ganun ang gagawin nila. Kahit suhestyon pa lamang, kinontra na ng Department of Transportation ang pagnanais ng MMDA na gawing bukas ang EDSA busway sa carpooling. Para naman sa Malacanang, kailangan pang pag-aralan ang suhestyon dahil ginawa ang busway para sa mga bus. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Guiliang.
Hindi pa man ganap na plano, mabilis nang kinontra ng Department of Transportation ang suhestyon ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na padaanin sa EDSA busway ang mga sasakyang may 10 pasahero pataas para ma-promote ang carpooling. Sa ganitong paraan, mababawasan na niya ang bilang ng mga sasakyang dumadaan sa EDSA, lalo't nasa 300,000 lang daw ang capacity ng EDSA, pero 460,000 ang dumaraan dito bawat araw. Bagamat nilinaw ni Torre na pag-aaralan pa ang suhestyon, nagsabi na si DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez na hindi pabor dito ang kagawaran. Iginiit ni Lopez na idinisenyo ang busway para magatid ng mas maraming tao at hindi sasakyan. Nasa 300,000 na commuter din anya ang naseserbisyohan ng busway. Anya, naiintindihan niya ang paghahanap ng solusyon kontra traffic ni Torre, pero ang direktiba daw ng Pangulo ay nakatuon sa mga commuter at mass transit. Ang kasalukuyang sistema anya ay napapakinabangan ng mas nakakarami na sapat ng dahilan para manatiling eksklusibo ang busway para sa mga bus at commuter. Ayon naman kay MMDA Chairman Armando Artes, hindi na bago ang naturang suhestyon dahil dati na itong napag-aralan at nakitaan ng ilang issue. Bukod sa mahirap makita ang pasahero sa mga tinted na sasakyan, posibleng dumami pa raw ang kolorong vehicles. Pangalawang issue dyan, natatandaan ko, may reservation ng LTFRB. Kasi how will you distinguish colorum vehicles na nagpapabayad para magsakay at yung talaga nag-legitimate na nagka-carpooling? So, baka magamit ito at mauso para mangulorum. Nang tanungin naman ng Malacanang kaugnay nito, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na kung buo ng plano ng MMDA, saka ito titignan ni Pangulong Marcos kung alinsunod ito sa kanyang commuter focus at pro-mass transit policy. Wala pong opposing views between MMDA and DOTR. Ang sinabi po sa atin ni Chair Don Artes, itong sinabi na maaaring magamit pa ng ibang mga pribadong sasakyan na maraming mga passengers ay isa lamang opinion or suggestion mismo ni GM Nick Torre. Pero hindi po ito ang kabuuang opinion o isasuggest po ng MMDA. So maganda pong suggestion yan, pero maliwanag naman po kung para saan ang EDSA busway. Sa ngayon, eksklusibo ang busway sa mga EDSA bus carousel, emergency vehicles at sa mga sasakyang lulan, ang 5 pinakamatataas na opisyal ng bansa. Ang Pangulo, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Supreme Court Chief Justice. Papatawan ng multang 5,000 hanggang 30,000 pesos ang sinumang daraan dito na hindi otorisado at posibleng mabawian ng lisensya. Michelle Giliang para sa All TV News Channel 2. Sa iba pa mga balita, DSWD isinara ang hindi rehistradong care facility sa San Pedro, Laguna na pagmamay-ari ng isang vlogger. Vlogger nilinaw na maayos ang lagay ng kanyang mga alaga. At 4 na sasakyan, aksidenteng nabagsakan ng puno sa blessing area ng simbahan sa Manawag. 4 na sasakyan ang aksidenteng nadaganan ng nabuwal na puno ng akasya sa blessing area ng Minor Basilica of Our Lady of Manawag kahapon. Ayon sa ulat, ipapablessing pa lamang ng may-ari ang kanilang mga sasakyan nang biglang bumagsak ang puno. Isang commuter van at isang bagong biling SUV ang napuruhan, habang 2 pang SUV ang nagtamo ng pinsala. Agad rumisponde at nagtulong-tulong ang mga kawani ng Manawag PNP, BFP at MDRRMO upang tiyakin ang kaligtasan ng mga nasa lugar at magsagawa ng clearing operations. Nakikipag-ugnayan naman ang pamunuan ng Minor Basilica sa mga may-ari ng mga nasirang sasakyan at nagsabing aalalay sila sa mga apektadong individual. Wala namang naitalang nasugatan o nasawi sa naturang insidente. Inisyuhan ng suspension of operation ng DSWD ang hindi rehistradong care facility sa Barangay Landayan, San Pedro, Laguna na pagmamay-ari ng vlogger na si Benji Perillo o mas kilala bilang Bench TV. Nadiskubre sa pasilidad ang 12 individual kung saan 2 dito ay minor de edad. Agad namang nagsagawa ng medical assessment ang City Health Office para malaman ang kalagayan ng mga ito. Nilinaw naman ng vlogger na maayos ang kalagayan ng kanyang mga inaalagaan at hindi ginagawa para lamang sa content. Maganda na po sana yung kanilang buhay ngayon na kain, nasisilungan, na hindi lang po the content.
Dahil kahit sila mismo, isa-isahin sila, tanongin sila kung ano ba yung trato sa kanila dito, kung paano yung pinapakita namin na pagkasama, pag-aasikaso kanila, pagmamahal. Alam po yun nila sa sarili nila. Binigyan naman ng technical assistance ang vlogger kung paano makakakuha ng mga kaukulang papeles para makakuha ng Certificate of Registration at License to Operate. At sa sports balita, next stop, Abu Dhabi Open. Ito na ang focus ni Pinay tennis star Alex Ayala matapos ang laban nila ni Camila Osorio sa quarterfinals ng Philippine Women's Open. At Osorio, pinuri ang laban nila ni Ayala kahapon. Proud na maging parte ng Southeast Asian tennis players. Si Pinay tennis star Alex Ayala nasa sabak sa Abu Dhabi Open. Isa si Ayala at Janice Chen sa mga wild card sa gaganaping torneo sa Abu Dhabi. I'm so proud to be, to be in that kind of group of girls who are really lifting up the sport in our region. I think the level is really there, as you can see, for young women in the main draw of Australia this year from Southeast Asia. I think it creates a really good atmosphere. And I think it can only do good things for the sport. Nagpasalamat din si Ayala sa suportang natanggap mula sa Pinoy fans. Maraming salamat sa lahat sa inyo. Nanood sa akin, sayang hindi pumasa ngayon sa level, pero ang importante, nandito ako sa Manila, nandito ako sa Pilipinas, kaya maraming salamat. I love tennis so much, and I'm so lucky that I'm able to share, these experiences and this journey with all of you. So, thank you. Pinuri naman ni Camila Osorio si Ayala sa laban na ibinigay nito sa kanya. As I said, she's a great competitor. She's an amazing player. She's doing unreal the past year and this year. She's doing great things in tennis. So obviously it's a big win for me. But yeah, I mean it's I don't know if calling it a satisfaction. It's a great match to win. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Mapapanood nyo na rin kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Happy weekend!